Okay, hello mga kababayan. Pag-usapan po natin si VP Sara Duterte at ang DepEd. Ngayon, alam naman po natin na ang education sector po natin ay talagang in crisis sa ngayon. Nasa crisis ang ating edukasyon dahil nga po sa nagiging very poor na ang resulta ng pag-aaral ng mga kabataan. Medyo may mga pupuntosan po ako dito, hindi lang si VP Sara, no? Unang-una, bakit po parang pwede na nating sabihin nabobobo. Nagiging bobo na ang mga kabataang Pilipino sa ngayon. Kasi kung ikukumpara po natin about 3-4 decades ago, nung mga kapanahonan natin, mga kaedad ko, panahon po yun ni Ferdinand Marcos Sr. Noon po, maganda ang takbo ng education natin. Magagaling sa English. Kagaya sa nung ako'y elementary, nag-umpisa ang paggamit ng English as a medium nung grade 3. Kasi sa grade 1 ay mother tongue yung ginagamit. Parang, kumbaga, familiarization pa lang muna sa pag-aaral para sa mga bata. And then, by grade 2, bilingual. Hindi naman bilingual na halo. We were already using half of the year, mother tongue pa rin, and then meron ng Pilipino. And kalahati nung taon, English. But pagdating ng grade 3 onwards, pure English na po. Pero meron pa rin namang subject na Filipino. Pilipino pa noon. Pero yung talagang medium of instruction is English. Talagang nakafocus na sa English. Hanggang high school. Hanggang college. Kaso, kailan po ba bumagsak? Lalo na sa English, naging very poor na po sa English yung mga estudyante. Kasi even may pamangkin, yung mga pamangkin ko po na high school noon, talaga nga po silang nagrereklamo. Ang nahihirapan sila, yung mga subjects na Filipinized, kagaya ng social studies. Dati, social studies, naging araling panlipunan. Although talagang translated into Filipino, pero, sorry, problema ko lalamunan ko. Para sa akin nga, na nasanay ako sa English, actually, nakakahiyamang aminin, pero talagang ako hirap ako bumasa ng Pilipino. Lalo na yung nahirapan akong umintindi, lalo na yung mga formal Filipino, yung malalalim na Pilipino, na minsan may mga words na first time ko lang na-encounter. Nakakahiyamang isipin dahil tayo ay Pilipino, pero inaamin ko po na hirap po ako magbasa at magsulat sa Pilipino. Mas madali po sa akin ang English. Hindi yan sa pagyayabang, kundi kasi nga po, yun ang kinasanayan sa school. Kahit na mother tongue tayo sa pagdating sa bahay, pero sa school, halos parehas din naman kahaba ang oras na nag-i-stay tayo sa school
tsaka sa bahay. Even may yung mga kapatid ko, yung mga kakilala ko, kami yung nung na galing doon sa panahong yon, nahihirapan kami mag-intindi at magbasa lalo sa pagsusulat ng Pilipino. Even po itong dito sa social media, kagaya dyan sa, halimbawa, magla-login ka sa email address, yung Tagalog ba na, mga Tagalog ang, Pilipino ang language, naiinis ako. Sorry, sa totoo lang, naiinis ako kasi parang mas hirap akong intindihin pag nasa Pilipino. Mas gusto ko yung English. Mas madali ko pong maintindihan. Sorry. Pero ganun talaga. Ewan ko ba naman kasi sa ating government, lalo na sa education department, mula noong pumalit ang Cory Aquino. Doon po yun kasi nag-umpisa eh. Doon nag-umpisa yung pinalitan yung mga textbook daw. Sabi nung pamangkin ko. Nung tiningnan ko nga yung mga textbook, nasa Pilipino talaga. Kaya doon po nag-umpisa na naging hirap, naging very poor na po sa English yung mga Pilipino. Na tuloy, yung mga very ironic kasi dati, number 3 po tayo na English speaking country in the world. Pero sa panahon ngayon, kahit na yung mga OFW na, yung first time na mag-apply sa abroad, kailangan pa nilang mag-take ng TOEFL, yung English proficiency. Hindi ka matatanggapin sa abroad kapag hindi ka pumasa doon. Kaya, sa totoo lang po, nangyari po ito panahon ni Cory. Kasi nung panahon po ni Marcos Sr., English po ang ginagamit. English. Kasi nga, para masanay yung bata, mga estudyante. Dahil talaga naman, tanggapin man natin sa hindi, whether we like it or not, English talaga ang ginagamit internationally. We communicate in English. Ewan ko ba, yung mga Asian neighbors natin, na hindi magkanda-ugaga na mag-aral ng English language. Even dito po sila sa atin nag-i-enroll kasi mas mura dito sa atin. Mas mura ang tuition pero ang teaching is parehas lang. Kasi based on sa native English. Kaya nag-umpisa ang pagiging, sabihin natin oo, nabubobo na talaga. Bobo naman talaga ang tingin sa atin. Ngayon na, yung mga estudyante natin na sumali doon sa PISA, sa program for International Student Assistance, student assessment pala, napakababa po nung nakuha natin na nasa bottom po tayo. Yun ay hindi po kasalanan ni Sara Duterte. Kahit po hindi ako pro Sara, pero to be fair, kasi fair lang po tayo mag-judge. Yung isinisisi nila sa kay Sara Duterte. Unfair naman po yun kasi kumbaga si Sara kakaupo pa lang. Itong pagiging poor ng mga Pilipino sa lahat ng subjects, the whole education itself, nag-umpisa po yan matagal na.
Hindi naman, ang pagiging poor at pagiging magaling, hindi naman po yan nangyayari overnight. It took years. Yung sistema ang nagpabobo sa mga bata. Hindi naman po natin pwedeng isisi yan kaagad kay Sara Duterte. Pero, since 2 taon na po si Sara dyan sa posisyon as DepEd Secretary, dapat medyo naumpisahan na, kahit na wala pang resulta, wala pang positive result sana po kung may nakikita tayong mga programa na ginagawa ni Secretary Duterte. Pero sa nakikita po natin, poor na nga. Eto na nga po, natatawag na tayong bobo ang mga Filipino students. Nakikita naman po natin na walang ginagawa si Sara para mag-improve. 'Di ba? Kaya doon po para sa akin, doon ang criticism kay Sara. Nakikita natin na wala siyang ginagawa. So ang ibig po sabihin niyan, sa mga susunod na taon na PISA results ay ganun pa rin. Kung walang ginagawa, yung secretary sa ngayon. Hindi natin sinisisi, hindi ko sinisisi si Sara Duterte sa resulta nung PISA ngayon. O was that last year? Last year. Pero, kung sa mga susunod, ay ganun pa rin po ang resulta, pwede na po natin siyang sisihin. Dahil wala tayong nakikitang ginagawa niya sa ngayon. At ito nga po, dahil po dito sa napakapangit na resulta ng assessment, international assessment na yan, nagpatawag na nga po ng conference si Pangulong Marcos about 3 days ago. Ipinatawag yung mga taga-DepEd at na parang napahiya nga doon si Sara. Kasi, na-question nung Pangulo yung resulta ng international assessment na yun sa mga estudyante natin. Na sa mga tanong ni Pangulo, wala lang talagang maisagot si Sara. Ang sumasagot, yung mga undersecretaries. So, anong ibig sabihin? Wala pong kaalam-alam si Sara. Diyan sa departamentong yan, sa DepEd. So, para sa akin, kasi, paanong napunta si Sara sa pagiging secretary ng education? Sino ang naglagay dyan? Pinili ba yan ni Sara Duterte? To be fair kay Sara, hindi siguro nagpresenta si Sara na maging DepEd Secretary. So, sa pagkakaalam ko po kasi, itinalaga. She was assigned. The position was given to her by the President himself, PBBM. Now, kung inaakala ni VP Sara na hindi niya kaya panghawakan yung DepEd, sana hindi niya tinanggap. Sana nag-request siya ng iba na lang na departamento na medyo kaya niyang hawakan, like DSWD. Kasi yun naman nga ang ginagawa niya sa ngayon, pamumudbud ng ayuda. O di sana inilagay siya sa DSWD. Now, ito naman pong Pangulo natin, PBBM, nakikita na niya ngayon ang resulta. Nakikita niya na unqualified or hindi kaya trabahuhin ni Sara Duterte. Hindi kayang hawakan, hindi kayang pamunuan, walang alam sa education field. Di sana tanggalin na niya.
tanggalin po hindi para mainsulto si BP Sara, kundi palitan dahil nakikita natin na she's not capable for the job. Sana po maglagay na lang ng iba si President Marcos ng talagang pang DepEd Secretary, yung may kaalaman sa educational management. Dahil hindi linya ni Sara itong field na ito. Obviously, maging vice president na lang siya or bigyan siya ng ibang department. Now, baka hindi, alam naman natin ang ugali ng PBBM na hindi siya, ayaw niya ng conflict, ayaw niya na nakakapagpahiya ng tao, kaya siguro hindi niya tinatanggal si Sara. Baka hinihintay na lang niya na si Sara mismo ang mag-resign. So para naman sa akin, bakit hindi na lang ni Sara mag-resign? Pwede naman. Kasi kaysa naman po nakukompromiso ang ating edukasyon sa ating mga kabataan. Sana mag-giveaway na lang siya. Bigay na lang sa iba na mas maalam, mas marunong. Itong si PBBM, Pangulo, kung talaga po na you are concerned with the present situation ng ating edukasyon sa ating mga kabataang Pilipino, kisihudang may mapahiya. The good thing to do is to change the DepEd Secretary. Marami naman dyan. Maraming capable. Maraming mas may maalam dyan. Hindi po sa hinihiya natin si Sara. Hindi naman sa ipinapahiya natin, kundi we are just putting solution to the problem. Hindi natin sinasabi na si Sara talaga ang may kasalanan dito sa pagbagsak na ito ng educational ability ng mga estudyante natin. Dahil ito pong bagay na ito, matagal na itong nag-umpisa. Matagal na, panahon ni Cory. Hindi po sa panahon ni... Pero kung sa panahon ni tatay ni Sara, si Duterte administration, kung nabigyan po ito ng atensyon, pwedeng nag-improve na pagdating ngayon. Dahil 6 years yun eh. In 6 years, kung nabigyan po ng atensyon ng education, pwedeng nag-improve na unti-unti. Ngayon, kahit na mag-umpisa tayo ngayon mag-improve, hindi pa po natin yan makikita right away. Maybe in 3, 4, 5 years. Kasi, it's a process. Learning is a process. Hindi naman natin basta-basta mababago. Pero kung hindi po uumpisahan ng solusyon, ay talagang walang mangyayari. Na ito nga, na parang hindi naiisip ng mga taga-DepEd ang solusyon sa problema, si PBBM na nga po ang nagbigay ng solusyon. Na, tama naman po siya, unang-una, yung proficiency ng mga teachers. Kailangan ma-improve yung kaalaman ng mga teachers. Kasi sila yung nagtuturo. Siyempre, ano nga naman ituturo mo kung wala kang alam? Pero ang talagang problematic po dito ay yung sistema. Isa po yan, yung sistema mismo ng education. Pangalawa, na nakikita ko po na factor dito sa problemang ito ay yung social media.
Dahil ang mga estudyante po ngayon ay lulong sa social media. Sa Facebook, sa paggawa ng, sa paglalaro. Samantalang itong social media po, like Google, actually, maganda po ang nangyari ngayon na mayroong internet. Kaso, kasi ang internet magagawa natin mag-research, mag-acquire ng knowledge. Kaso, ang nangyayari po kasi, nagagamit ang internet sa hindi maganda. Sa pagkasira ng concentration ng mag-aaral. Kung gagamitin po sana ang internet para mag-improve ang edukasyon, ang kaalaman, magagawa. So ano po ang pwedeng gawin? Guidance, siguro. I'm not an expert, pero ito lang po ang nakikita ko. Kailangan may guidance, may control sa mga bata sa paggamit ng social media. Pero siyempre, manggagaling muna yan sa government. Sana kung mayroong batas na mag-empower sa mga magulang at sa mga guardians, sa mga teachers, na ang paggamit ng mga bata ng social media ay may limitahan. At saka yung guidance na sana hindi sila, ang nangyayari po kasi pinapabayaan ng mga magulang na laro ng laro. At kaya rin nila, karamihan ng magulang ngayon, ibinibili ng cellphone ng mga bata para may mapaglaruan. See? Sa totoo lang, isa yan po sa nakakapagpabobo. Noong araw, walang cellphone, walang Facebook. Kaya mga estudyante noong araw, ang focus sa libro, sa library. Ngayon, lalo pa, ang TV. Ano ang napapanood sa mga TV? Sa prime time, ano ang napapanood? Mga love story, mga teleserye na nakafocus sa love team. Love team. Mga batang-bata high school na nagliligawan at may nabubuntis. Siguro po isa ito sa bibigyan ng atensyon itong mga TV programs, mga teleserye na ito ang mga ipinapakita. Kasi nga negosyo eh. Mga love team na mga 12 anyos, 14 anyos. My goodness. Yan po. Kaya ko po ito sinasabi. Dahil nga po, parang napahiya si Sara Duterte. I'm not for Sara Duterte ha. Ako lang. Kumbaga, fair lang po tayo sa ating opinion. Hindi po kasalanan ni Duterte, ni Sara, kung bobo sa ngayon ang mga estudyanteng Pilipino. Pero magiging bobo pa rin po sa mga darating na taon kung si Sara Duterte pa rin ang sekretary. Kailangan po siyang palitan. Kung hindi man palitan, si Sara Duterte kailangan magpakitang gilas na mukha pong imposible. Mukhang hindi naman mangyayari kasi wala talagang, sa tingin ko wala talagang knowledge, walang kaalaman si Sara sa edukasyon. At isa pa, mukhang hindi niya po hilig. Hindi niya hilig na pamunuan ang education department. Kaya sana, kumbaga, si Pangulong Bongbong, tanggalin na lang po si Sara. Siyempre, in a nice way naman. Hindi naman sa mapapahiya. Or, kung ayaw naman kasing mamahiya, ayaw magtanggal. Pero, di ba, ang dami namang mga cabinet secretaries na natanggal at napalitan na. Oh, lately si Secretary Jokno, napalitan ni Recto. So, why not yung Department of Education? Talaga pong palpak po.
ang DepEd sa ngayon. Even before yung sa Duterte administration. Ayaw po nating sisihin si Sara. Pero kailangan po niyang mag-resign para mapalitan ng mas maalam. Mag-focus na lang po siya sa pagiging VP. Actually, mayroon pa siyang ibang mga trabaho yung sa NTF-ELCAC. Yung OVP, yung OVP niya, may mga satellite offices. Paano niya yan na ma-manage? Siguro mag-concentrate na lang po siya sa pagiging VP. Hindi niya kaya ang DepEd. Maawa naman po, kayo pong dalawa, President and Vice President, sana po magkaroon kayo ng concern dito sa krisis na ito sa education. Pangulong Bongbong Marcos, palitan nyo na po ang DepEd Secretary. Kayo naman po, DepEd Secretary VP Sara Duterte, magkusa na kayong mag-resign. Ibigay nyo na sa iba na mas marunong. Di ba mga kababayan? Tama hindi? Okay. Bahala na po kayo sa opinion ninyo kasi yun ay opinion ko. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.